Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po, choir. Dito po tayo sa ating Bible, sa libro ni Marcos. Ating mga kapatiran sa ibang bansa. At nawa ay kayo po ay open with us. Our Bible sa libro ni Mark. Mark chapter 1. Lahat po magsitayo for the respect in the reading of the Word of God. Sa Mark chapter 1, verse 1 to 5. Sabay natin po basahin sa chapter 1, 1 to 5 ng Marcos. God, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets, behold, I send my messenger before thee face, which shall prepare thy way before thee. The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. John did baptize, and preach the baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all the land of Judea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him, and the river Jordan, confessing their sins. Sa verse 14. Now after that Sabay tayo ng 14 ko. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. Tayo po manalangin, O God Almighty. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa choir, sa special number. At ganun din po sa bawat nandito ngayon, Ama. Dalahin ko po ang iyong presensya, ikubilo sa kalagitnaan po namin, na tumatagnawa ang bawat isang pananampalataya na ikaw lagi kong makita sa buhay na pinagkaloob sa amin. Dalahin rin, O God, hindi lang po ang lahat na nandito ngayon, sa lahat na nakikinig. Ganun din po, Diyos, sa ibang bansa, mga kapatiran doon, ay pray na maunawaan po nila ang iyong salita sa magitan ng biyaya. Kapusin mong kaaway o kumilo sa bawat isa. Ganun din po, O Panginoon, na lagi mo ako ikubli, Ama, na ikaw makita sa mensahe. Patawarin mo kami, O Diyos, sa amin ang mga nagawang kasalanan. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiyuko. Dito po sa ating Bible. Puro Bible ang ating basyan, mga kapatid. Wala na ibang basyan. Ito ang kasi ang the ultimate bastion of our evidence, the Holy Bible. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Pag-aralan natin po ang Baptist perpetuity. Kasi ang mga Baptist po, mayroon pong umpisa. Ada rugi, i-baptist. Paunayo, awat tirugi na, ada. Mayroon pong umpisa. Baka sabihin nyo, parang tumubo na, parang sin. Hindi po gano'n. Mayroon pong umpisa. Okay? Bago natin balikan po ang ating talata, ano ba ang kahulugan ng church? Church. It is an organized assembly of baptized believers. Yun po ang meaning ng church. Hindi po yung bubong, payero. Yung mga tao na tinubos ni Kristo. Tao po. Kasi, ang sabi ng Bible, He came to seek and to save that which was lost. Siya'y naparito para hanapin yung wala sa liwanag. At dalhin yung mga nasa dilim. Dalhin niya po sa liwanag. Ayun po ang trabaho ni Kristo kung bakit siya'y bumaba. Si Kristo po ang unang misyonaryo mula sa langit. Bumaba sa lupa para hanapin yung mga hindi ligtas, dalhin sa liwanag. Iyon po pinaka-main purpose ng banal na kasulatan. Mula sa Old Testament ay na-symbolize ang parating po ng Mesiyas. Okay? Ang church is an organized assembly of baptized believers. Yung church history, ang history po, tinutukoy po yung church kung paano nagtayo ang church, paano naligtas ang mga tao na nanampalataya, at saan sila nag-umpisa. Yun po ang kanyang istorya. Kaya nga, his, capital S-I-S, thus, story.
Magkaiba yung dugtong na walang das. Ito ay His history. Ang kanyang istorya. So nga, church history. Okay. Baybayin na natin, marami ignorante sa atin. Ako, ignorante din ako dito. Marami pa rin hindi nakakaalam ang church history. Yung Baptist perpetuity. O saan ba nagmula ang Baptist? Ang Baptist ba ay nauna kaysa sa Katoliko? Yan. Ang unang siglo. Ay, mamaya mo na yung siglo. The real church. Yung real church, ibig sabihin ng real church, yung totoong tumanggap kay Jesus Christ na kinikilalang tagapagligtas at Panginoon, ay kaaway niya ang word. Bakit naman? Bakit? Itong kasing tinubos ni Kristo ang katawan natin, kasi sabi ng 1 Corinthians 6:19, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which is of God, and ye are not your own. O maliwanag po na hindi natin pag-aari ang katawan ito. Dahil tayo po ay tinubos ni Kristo sa verse 20 ng 1 Corinthians chapter 6. Dahil kayo po ay tinubos ng banal na dugo. Kaya pag-aari niya po ang ating katawan. Itong katawang ito na nilikha ng Diyos na pumunta sa dilim at tayo po ay nirestore. Magpasalamat tayo sa Diyos tayo po ay nirestore. Hinanap pa rin tayo para bumalik sa liwanag. Napakumbabang Diyos yan, mga kapatid, na ating sinasamba. Kaya yung real church, tayo po ngayon ay anak ng Diyos. Tayo po ngayon ay humiwala yung takbo ng world. Ano ba yung takbo ng world? Di ba, maalala mo, Brother Romero, ang mag-asawa ng 5, walang problema. Masaya sa lalaki yun. Ayaw ng Panginoon yun. Yung kaaway ng Diyos, dapat mong mamahalin. Kasi mahal ng Diyos ang makasalanan. O di mahalin mo rin. Ayaw ng Diyos yung alak, sigarilyo, lahat ng mga nakakasira sa katawan ito. Ayaw ng Diyos yun. Yung pagmumura, ayaw din ng Diyos yun. Kaya kaaway mo ang word. Kung ayaw mong kaawayin, kung ayaw mong kalabanin ang word, pumunta ka sa ibang church. Walang bawal dito, Romulo. Pag-asawa ng takto, ayaw mo lang pakainin. Wala. Pumunta ka sa church din. Gusto yung galaw? Sige. Magdroga ka, walang problema, kunti-kunti lang. Inom ka, kunti-kunti lang. Magbilyar ka, kunti-kunti lang. Kunti-kunti, ganun puno yung baso. Kasi mo ito niya, kunti-kunti, hanggang mapuno. Hanggang maadik. Meron ba mag-umpisa ng marami agad? Hindi, kunti-kunti lang naman eh. Yung dalaga, siyempre, alangan naman na ikis mo agad yan. Hindi pa, kunti-kunti naman. Ligahan mo na. Di ba ganun, Alex? Ligahan mo na. Mamaya, chocolate. Ayan, style ni Bernard chocolate mo na. Bulaklak mo na. Ganyan. Dahan-dahan naman eh. Maya-maya, hawakan mo ito. Hindi na. Allergic pa muna. O di kunti chocolate pa. Ganyan eh. Hindi lang biglaan ka agad. Pag nahawakan mo nito, okay na. Di kunti na lang. Kakainin mo sa Jollibee, ganyan. Di ba ganun? Kunti-kunti na yung kunti-kunti. Hanggang nawakan na dito. O parapit na sa teritoryo mo na. Hops, kailangan papel muna. Ganyan ha. Ito mga lito, hindi. Alam itong mga mandarabo, manloloko eh. Mga bulero. Dapat naman eh, mag-hindi kayo. Ganyan naman yun eh. Kaya ganoon din po ang pagbibisyo. Kunti-kunti lang mo lang kakamatik ka. My brother na naman, mo. Kunti-kunti, ang lalo ba kayo? Hindi maganda yung mga kapatid. Real churches. Yung mga real na palatayang tumanggap kay Kristo, dapat hindi tayo po mag-aalipusta. Ay, ikaw, marami kang kasalanan, ganito ka, ganito ang buhay mo. Huwag kang magsalita ng ganyan, hindi ka judge. Ang mga kanya na itsura ng tao, o ganyang takbo ng buhay niya, huwag mong titingnan ng madumi sa kanya, titingnan mo rin sa'yo. At tayo ay manalangin na dalawa sa Diyos, humingi ng kapatawaran, mag-encourage ng bawat isa, magpatuloy maglingkod. Hindi pwede alipustahin ka maglilingkod ka, hindi pwede gano'n. Yung mga kapatiran ng hihina in the faith, na hindi po lumalakad sa kalooban ng Diyos, kailangan nila ang panalangin. Kaya kung meron tayong prayer meeting Wednesday night, na di mo lahat nakaluhod na nanalangin.
ang dapat panalangin. Pinag-pray natin yan. Niluluhod ng mga members sa Wednesday night. Habang kung siya naggaganyan naman na nanonood ng probinsyana. Yan. Samantala yung mga kapatid hindi na nanalagi. Alam niyo mga kapatid, dapat tayo po'y magbago na. Church history, ang mga mananampalataya noong unang siglo, first century, sila po ay lumaban sa totoong digmaan. Dahil sa totoong digmaan, yung pong mga kapatiran na mga real churches, sila po ay they were hated, they were hunted and persecuted by the higher authority. Yung matataas na pinuno noon ng Roma, na pinanggalingan itong Roman Empire bago nagiging Roma Catholic Church. Nandito sa Bible naman yan. Maliwanag po yan. Ang lahat na kumakalaban sa Rome, huliin lahat na nangangaral na sa Bible na hawak po nila noon. Ang hawak nila noon ay scroll. Sumugin lahat yan para walang ebidensya. Pero thank God, sabi ko ng Bible, I preserve my word. You can never destroy my word because ang salita ng Diyos nakasulat sa langit, replika lang ang banal na kasulatan. Gusto nilang takpan ang huwag pabasa sa mga tao ang banal na kasulatan. Kaya magbasa ka ng pasumukot sa Bible. Ewan mo na, alam niyo mga kapatid, na ganyang turo. Kung pwede na sa makipagdebate, pwede din magdebate. Ina-knock out natin yung mga magaling sa debate. Yan ang gusto natin, debate. How to knock out the enemy. Ito sa magitan ng mga presentation of evidences. Pero hindi pwede, sabi ni Timothy, walang kwentang kabulhan yung mga debate nagbibigay ng foolishness na walang pong kinatuturan. Kaya hindi tayo pwede makipag-debate. Na yun ang gusto itong mga akalan marunong mga ito sa Bible. Hindi nila alam kanyang sinasabi kasi puro hindi naman Bible ang binabasa, kaya itong mga membro pinagbabawal magbasa ng banal na kasulatan. Kaya kung magbasa na sila, maralaman nila ang totoo. The Baptist perpetuity. Ano ba yung Baptist perpetuity? The chain of command. Yung kung naputol na linya, yung linya, may tayong linya kasi, ganyan. Hindi mo pwede magtayo ka sa second century ng Baptist. Ang Baptist may umpisa noong unang siglo pa lang, mayroon ng Baptist. Kaya lang tayo yung Roman Empire, noong pangatlong siglo. 3rd century, ang Baptist, 1st century na. 30 AD. Yan. The historical reason to study perpetuity. Kasi po pati mga Methodist, mga Methodist, nagtayo ng Methodist, sila po ay aminado, katulad po ni scholar, Methodist scholar, si John Clark. Sinulatan niya po ang historian. Without doubt that there will Baptists then, as will Christians were then the Baptist Church. Aminado siya. Kahit ang pangalan niya, itong mga Katolik, si Cardinal Osias. Aminado nga itong mga Anabaptist ay they were Christians persecuted before. Dumating po ang papacy. Hindi po may lalat yan, hindi po na-public yan, hindi po na-public sa lahat ng mga tao na isinulat niya po ito. Kundi ito po ay inihalin, tinago. Kailangan walang tago na individual ka. Aminado sila yun. Papasiyan, tingnan mo, kahit mga Lutheran, si Musin, sinulat, the origin of the Anabaptist was concealed before. Kahit si Hagedorn Spurgeon, ang ibig sabihin ng Anabaptist, rebaptize, ang batang binautismuhan through sprinkling without basis from the word of God. Nung lumaki, binautismuhan ng mga Baptist, kaya Baptist, rebaptizer. Kaya hinahanap po itong mga Baptist persecuted, pinatay during the Dark Ages. Pag-aralan natin sa Sunday School sa sunod. Dark Ages. The first New Testament church is a Baptist church.
Matthew 16:18, Jesus is the founder. Founder of the church. Yung mga apostoles, ang mga unang membro. Amen. Nung sinabi ni Kristo unto the Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. Bago sinabi ni Jesus Christ yan, bago sinabi yan, marami na pong baptized by a Baptist preacher in the river of Jordan. Kaya, Matthew 3, 1-3 and 5. The gospel age began with the preaching of the Word of God. Noong unang siglo, ang Ebanghelyo ay naipangaral na. Ano ibig sabihin ng gospel? The death, burial, resurrection of Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng gospel? The good news, ang magandang balita. Ang nagawin, dinapintas ng dawag kaya. Ipanakatay, panakaya, itagong panagungan ni Kristo. Noapay nga na tayo, pinaligat na para pambayad, ibasbasong tayo. Kiti may salakan na ilang nagbabawi, ginawa na diyang Kristo. Ay, dapat nakasimple lang yan. Good news na yan. Sige, pagbalat yung the good news. Kung yung baga na nagbasol ka, pumasok ka, alam mo kagat niyo. Nung pumasok si Satan, ito yung sa Laguna, may pumasok, pinasok mga demonyo. Ganyan naman, ibang demonyo pa yung pumasok sa tao yan. Pag lumakad yan, nagbago ang attitude. Ang pinagtataka ko lang, pag ikaw ang pumasok, maligtas ka. Paano nangyari yan? Wala ka pang kapangyarihan. Si Jonathan, walang kapangyarihan, pumasok ka, maligtas na. Samantala si demonyo, hindi naman maligtas yun. Nagbago ang ugali, Satan na attitude ang kanyang ugali pag pinasok ng demonyo. Pag ikaw ang pumasok, maliligtas ka sa apoy ng biyero, ano yung mayroon ka? Kaya members, the gospel began with the preaching. Nung mayroon pong nangaral ng salita ng Diyos, idinadagi po kaunti sa una ng Diyos. Ako na! Agbabawi kayo. Basta. Hindi mo din po kada yung subot din po na nisigaw po sa unang siglo. At DJ, at yung mga tao humingi ng tawad. Hindi kayo mariya, kundi sa Panginoon. Nabaptize. Thousands of souls ang tumanggap. Basahin natin yung sa Matthew. Sa Matthew chapter 3. Yung kayo mag-alala, dito rin tayo kakain mga kapatid. Yung walang Bible, hindi pwede kumain dito. Pauwi natin. Sa chapter 5, 1-3. Matthew chapter 5, Matthew 3, verse 1-3. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent, agbabawi kayo, for the kingdom of heaven is at hand. At ipagarian ti Diyos at datuyan. Pagarian ti Diyos na nga itong aabutin ti pagarian ti Diyos. Yung ti pagarian na datuyan. Apay, asinigayam. Makinig ka. For this is he that was spoken by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Dahil ito'y gamin, ti ibagbaga ni Propeta Isaiah, nga agipukpuk aw gilitaan, ipukpukaw na ti dalang ti panagbabawi, tagay kilo-kilo nga dalang, bako-bako nga dalang, agbalin na nalintag, tagay tao nga managbaso ti panagbiag na, kailangan na ni Kristo lumintag ti biag na. Diyan yung spiritual meaning na diyan. Iyon yung spiritual meaning. Pupunta ka sa 3. For this is he that was spoken. Tama. Sa verse 5, then went out to him Jerusalem. Nagiyadan ni John the Baptist, hamlang iti lugar na, nandikit pati Jerusalem. Kaya namin nga Judea, iti lugar Judea. Kaya namin nga glawlaw ti Jordan. Dito yung nagkasaba ni John the Baptist. Ayan di kasaba na, umanin ka saan? Sika, managbasol ka, kailangan na yung Mesiyas. Naglawag mo. Ano ba rin nga? Ulang siglo pa lang yan. Awa ba yung tikanuli? Sa Batista, Espiritista, alam ng mga church, wala. Pero noon mayroon lang nangangaral. Noon mayroon lang po nagbabaptize. John's mission was to prepare the building materials.
ni John, division niya to prepare the materials. Ibig sabihin, spiritually, John the Baptist prepared the believers for Jesus Christ to organize the believers and prepare for a missionary work. Lahat po na lahat ng apostol si Jesus, baptize kay John the Baptist. Si John, si Peter, si Matthew, baptized by John the Baptist in the river of Jordan yan. Tani Jesus Christ, hanggang magbaptize siya na. Iso nga dati origin ti baptism, at daw umpisa ti baptism. At daw umpisa ti preaching. Idi awat ti preaching. Unang siglo yan. Baptist ka, pumano ka, pangka sa Batista. Hindi naawatan ti church history. Pinarigat na yung forefathers natin. Mga Anabaptist. Pinuuran na. Sabi pinuuran na pa yung Bagida. Pinarigat naman. Example, naging apostoles, ni Peter. Di ulo na, nagtiwa ba? Sa akin na to. Ni James. Di ulo na, insaw-saw na, tagburburit na mantika. Pinarigat na. Sino din ang parigat? Kita nyo, no? Agalan tayo sinuda mo na datatata. Nagiging anak na, kinapunas na datatata. Pumukontra tigas pala pinayagal kay Kristo. Tingnan nyo po. Dahil si John the Baptist baptized, preparing the believers for Jesus Christ to build this church. Kaya sa build this church, patakilan ni Jesus Christ si church na i-expand na, i-increase na. For the believers, for them to have a missionary work, to send, go ye, therefore. Ito yung purpose ni Jesus Christ. Naapay nga, inurunong ni John na kita to prepare for Jesus Christ to organize. Apay ni Jesus Christ mismo, nagpasakop sa water baptism ni John. Unang ni John to pa J. Matthew, anak ka may karya magbaptize sa'yo, gawin mo lang pinagkalog sa'yo na ako. Kaya binautis mo ni John in the river of Jordan. Hindi, umaamon ni Jesus Christ ni Dalong. Nagsaw ti Espiritu Santo. At dati karapati ay din baba, kanya na. Kahit nagsaw ti Timot, kanya mo na. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear ye him. Naglamang mo yung katapsa. Galilee. Kaya, pangalawang puntos. Matthew 10, verse 1. Anong nakalagay doon sa Matthew 10? Verse 1. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. And when he had called unto him his 12 disciples. Kaya, pangalawang puntos, Jesus Christ called the 12 apostles for a missionary work. No, agayap niya ako Diyos the missionary work na within the church. Hindi mo pwede to go out the church. Missionary work, ibig sabihin, diyan makaawatin ang makaintindi ang ibig sabihin ng mission. Ang makaintindi ng trabaho ng Panginoon. Yun po ay katulad ko sa inyo, naintindihan nyo ang way of salvation. It is only by grace that we are saved. Naintindihan natin nyo. Ngayon, nandito tayo na, kayo naman ang magsalita sa mga unsaved at sabihin sa kanila ang simple way of salvation. Kayo naman ang pupunta. Sa magitan ng kung saan ka, sa office ka, nagtuturo ka, anong klaseng trabaho meron ka, pwede mo i-share sa kapwa ka-opisina mo daw. Bakit? Baka si Ma'am na ngayon. Okay? So, nag-game, marami ito kumukontra. Amen! Amen! Maliwanag po. To continue the mission and ministry of Jesus Christ, we should have to evangelize. Mark 1:14. Evangelize the word. Sa magitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. To evangelize. Alam niyo, to evangelize. Nung nangabak ka siguro 10,000, pinangiwat ni Brother Samuel, ganyan eh. Pag nangabak siguro si Brother Cesar, nangiwat tayo kayo. Nangabak kay 10,000, kay yan. Ano waiting, sabi yung mga pasgala. Nangabak ka kay, barato kayo.
Tayo, Alex, balato mo. Si Alex naman, ginawa yung balato. Napansin siya. Hindi yung isa naman. River, ako sa'yo. Napunta ko ng ganyan. Ito naman, ganyan. Kanya-kanya pinuntahan yan eh. Pero pagdating na ikaw iligtas sa apoy limpiyano sa langit na pupunta na bayan, pagkatapos sa buhay na ito, hindi mo yung pamalita yan? Ha? Ligtas ka na, anak ka ng Diyos. Eterna. Pag kunamot, pastor, masigurado ka di langit ngayon. At dapat the first John 1 chapter 5, verse 12 and 13. Anyo ayang ambo. Nga daan tayo, tibiyag ng ganayon. Kita tibiyag ng ganayon, aday di anak. Siya sinuman nga aday di anak, adabiyag na. Siya sinuman awang kanya na ni Jesus Christ, awang tibiyag. Naglawag mo tayo tayo. Lotak ka ni Jesus Christ, adabiyag mo ganayon. Oray sa kapuno religiyon mo, mawawag ka ni Kristo. Ha? Naglawag mo niya, oray mo ilawag niya, mawawatan niya yan. Tibiyag, adaki ni Kristo. Tibiyag ng ganayon. Siya sinuman nga ada kanya na di anak, adabiyag na, kung naman di siya. Siya sinuman awang kanya na ni Kristo, awang kanya na tibiyag. Oh. So, sa giyadal ka, church, hindi pa pangaraw mo. Hindi natin papangaraw kayo naman ang ating church. Ang ating church ang tagapagligtas ni Never. No, pwede lang pumatay, magtuga ko kayo. Apay ko na. Nagmay, napagtugad ka sa tao, okay? Nasaan sa Bible naman yung kunang tumuri ka di baptis, may salakan ka? Nusumuri ka di may salakan ka, pati kriminal, pumuri ka dito. Wala na awatin ni Jesus Christ. Mali interpretation itong mga... Ha? Kaya, ikaw, aminado ka, makasalanan ka, humingi ka ng tawad kung kanino ka nagkasala. At tanggapin mo ang regalo na reconciliation na kay Kristo. At gano'n ang ginawa mo, yun, ibibigay mo yun. Dito kasi ngayon sa Baptist, puro i-correct yung mali. Na. Kung gusto niyo po yung walang correction, punta ka sa ka. Pwedeng ganyan, pwedeng mag-asawa ng dalawa, pwedeng mag-drive, punta ka. Malis ka dito. Kawawa ka. Ha? Kaya, members, I challenge you to continue the mission and ministry of Jesus Christ to evangelize, to baptize, and to teach them. Kung ano ang tinuro ko sa inyo, ituro nyo rin sa iba. Maniwala kami yan. Ano kasi bagat di Bible lang. Kung ano ang tinuro ko sa inyo, itago nyo. Hindi naman gano'n. Kung ano ang tinuro ko sa inyo, ituro nyo rin sa iba. Pag sa inyong paglaki, kasama mo ang iyong anak, turuan mo ang iyong anak. Yung itinuturo ko sa inyo, naayon sa Old Testament. Sa iyong paglaki ng iyong mga anak, alam nila kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kung mawala ka, at least yung bata lumaki, kilala niya ang supplier mo, kilala niya ang provider mo ng help, kilala niya kung sino saan ka nanalangin. Piliin na po yung church na doon lumago sa in the faith. Or by grace, sa umagitan pananampalataya, lumago kayo sa pananampalataya. Never to challenge God to walk against God's ways. Mga young people lumakad sa ayaw ng Diyos, may mararating ka. Pero problema. Walang sinabi ng Bible, lahat po na nakinig sa salita ng Diyos ay may mararating na masama. Lahat na lumakad sa kaluban ng Diyos. There's a blessing. For the last point. Baptist Church was in existence long before Pentecost. Itong mga Pentecost naman. Ang unang church ay ang Pentecost. Bago ang Pentecost, mayroon na pong nangangaral. Bago ang Pentecost, nandito. People had the gospel. Mark chapter 1 verse 1. The disciples were baptized believers. The disciples were organized. Wala. Mayroon pa silang sekretary o treasurer noon. Wala po ang Pentecost dyan. They observed the Lord's Supper. They did missionary work. Mayroon pang basihan? Mayroon. Sa John 10:11, Mark 10:5 verse 11, did the missionary work. They added unto them sa lahat ng bautismo, dinagdag sa church nung panahon nung wala pa ang Pentecost, Acts 2:41. Lahat po ito naganap bago wala pa ang Pentecost. Kung sasabihin mo, during the Pentecost, nagbulang church. Ay, ganyan, nagsasalita ng ganyan. Mayroon kasi magmura naman ng, ikaw, wala kang alam-alam. Hindi pwede magsalita ng ganyan. Sir, I respect your decision. Pero, pakinggan mo ako. Ayan, tira natin. Kung hindi makinig, tayo manalangin. Hindi mo makinig, wala kang magagawa.
Pag umuwi, panalahin mo yun. Ganun lang ang remedyo natin. Ganun. Wala kang ibang option. Kung babalik ako at dumaan kayo, ginawa ko, noon pa. Yung silent killer, babalik mo nga ulit therapy, pag namatay, nag-pray ko matay niya tao, natayin, niya ngayon raw. Si kami matay, hindi mo nga mabalik ka siya. Ha? Kaya they were added unto them. Acts 2:41. Naganap lahat po ito bago ang Pentecost. Kaya mga Pentecostal. Kawawa yung mga Pentecostal na ito. Doon daw nag-umpisa ang church. Ay. Bago ang Pentecost, mayroon akong nangangaral. Bakit hindi ko aminin? Sinong nangaral? Si John the Baptist. Anong pinangaral? Makasalanan ka. Anong pinangaral? Kailangan magsisi. Anong pangaral? Kailangan tanggapin mo si Kristo. Mahirap gawin ng tao yan kasi very pride tayo. Mayayabang taga-lupa. Lahat nagkasala. Sabi nga ng Bible, for all have sinned. As it is written, there is none righteous, not one. Kaya walang ninuman magturo sa ikaw, makasalanan ka. Dapat ganyan ka magturo. Ikaw at ako, makasalanan. Sa atin kasi marunong magturo ng ganyan. Malaki man ang kasalanan ni Alex, mas maliit sa akin, parehas din nagkasala sa mata ng Diyos siya. Dapat yung malaki ang kasalanan, pag-pray. Yung malaki ang kasalanan, pray na rin. Parehas lang, kasi isang kaaway natin sa setan. Ang mayroon yung mga Kristiyan, turuan pa. Kaya itong mga newly admitted in the church, newly baptized, ay yung mga tinanggap natin transferred. Kailangan po nila reinforcement spiritually. Ganyan. Kasi nagkakasala lahat, wala akong magiging sa amin. Kaya ang biyaya na ng Diyos, tayo ko lahat nagagamit sa Diyos. Kaya ako, hindi ako nagtuturo ikaw kasi masyadong maraming kasalanan. Nakatakot ako magsalita ng ganyan. Mas maganda sabihin mo, sa advice, counseling. Kaya, ito pong Baptist Church, unang siglo, meron na pong nanganganak. Bago na-send si John the Baptist, na-prophesy na po sa Isaiah sa Old Testament. Sa libro ng Malakay, last book ng Old Testament, bago dumating po ang New Testament, 400 years ang lumipas, silent ang Diyos. Mula Malakyas, yung huling book ng Old Testament, ay mula Malakyas to Isaiah, 100 of centuries. 100 of days, the last centuries. 100 of years. Kaya, members, ang tayo ma-ignorante kumat church history. The Methodist na bangon the 18th century. Catholic Church, pinakamatagal na church ay ang Catholic 3rd century. 5th century, the rise of the Papa. 6th century, the rise of Virgin, yung inaraming na ributo. During the Dark Ages, ikinasa ang paghihirap sa nangangaral ng katotohanan. Ikinasa. Pati mga impyerno, mga gobyerno, kalaban tibay. Kaya maraming namatay na Anabaptist. Kaya kung bakit man mga Baptist nagsilitawan, imuna na nagimula ni Setan Tirong Doctrine. Ngamin, pinatay na nagiging imuna, napahirapan sila bago dahil mo. Dilimungaw na dali tayo, pandagi kasaba, namulaan ng Tirong Doctrine. Sa atin, dumating si Ferdinand Magellan, isang Espanyol. No, 16 o 15, 16th century, dumating sa atin, dala na po ang Katolisismo. Sa mga pagsamba sa krus. At ay diribulto ka ni Maria. So naman nangyay, Kastila po. Ginamit nila po ang Maria, pero sa likod, espada. Nalain ti Roma, nalain ka. Mayaman po ang grupo. Kaya inaamon ako sa isang mga Katolisismo, isang pare. Maliit kayo, sabi sa akin. Mas maganda dito sa Roma. Bakit? Sa Roma. Meron ka ng sasakyan, meron ka pang building, meron ka pang tao. Bata pa lang, bautismo mo na. Para maging membro ng Katolisismo. Huwag ka na maghirap ng araw. Sila ang dalawin dito. Yung mo yan, magkano bang kita dyan?
Wala. Sa amin, malaki dito. Gusto mong ganyan? Meron pa tayong eskwela ng mga madre. Meron pa alagaan ng mga bata. Tawagin mo sa madre, kasama mo sa gabi, isang araw. Pag nabuntis yun, paalaga sa mga anak. Ang sarap yun. Yun ako. Natuloy lang sa Diyos yung sa lagawin. Turo ako sa lagawin ng theology. Tukutin natin yung mga pinuno ng church. Pag nadukot natin, magkaroon ng debate. Plus camera. Ikaw, father o bishop, cardinal. Saan mo nakuha ang sambahin mo si Maria? Kaya naglawag mo timbaga ti Bible, huwag kang sumampa sa Diyos. Sa paliwanag mo nga, father, bishop, cardinal. Kung walang kung hindi mo mapatunayan sa Bible yun, bita yun. Camera yun ha. Hindi na natin makasagot. Ano ba yan? O ikaw naman na ministro. Saan mo naman nakita yung pagpasok? Sino ang papasok sa akin? Maliligtas. Ano ba yung akin? Taliwan? Paano yung hindi pumasok? Hindi ligtas. Paano si David, si Solomon, hindi pumasok? Ligtas naman. O hindi mo paliwanag. Hindi pa. Ay, gano'n. Nag-object sila doon. Isa rin sila dispute doon eh. Ay, huwag yan, pastor. Huwag mo ikabit sa kamay mo ang pagitanting. Mamahalin natin sila. Iiyak natin sa Panginoon. Na sila po'y makilala sa Panginoon. In God's way. Amen? Kaya huwag tayo magsakit ng ulo. Mamahalin natin sila. Love your enemy. As thou love yourself. Kaya mahirap isa pamuhay ang katuruan ng banal na salita ng Diyos. Mahirap isa pamuhay. Kaya kanya-kanya tayo kung takbo. Kaya pag ang isang kapatid nanghihina, encourage mo gano'n yun. Huwag mong igastyay. Encourage. Pag nanghihina ka at dumapa ka, tumayo, lumabang ka. Hindi yung tumayo, uuwi ka na. Anong tawag doon? Sundalo. Takot. Meron ba ganyan? Ang sundalo ni Cristo, namatay po sila sa larangan ng digmaan ng faith. Kahit ragadjid at tingwid na, tayo naman ang kanyang pananampalataya saved by grace ako. Yung ipakita ng katilagari, ay hindi, saved by works na ako ngayon. O hindi kaya lalagari ng libo, kapita. Ginamit ko mga apostol siya. Ikaw pa po, magpatuloy kong mga salita ng Diyos. Opo. Si Peter, opo. It is better to obey the word of God rather than to obey men. Namatay sila. And at least, nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa lahat. Kaysa yung kunwaring baptist ka, pag dumating ang trials, tumaray ka. Saan ka tumaray? Maganda kung tumaray ka kininang tatang. Katulad ni Jonathan, pag pinanggalitan ni tatang niya, tumaray kininang na. Ninang natin lumabang kinitatang na. Hindi siya nalayakan dahil. Kung saan, tumaray ni Jonathan kini-preacher. Kani preacher, sumawang kininang naman. Hoy, pastor ako, sabi naman ni preacher, bakit mo itong ganito rito? Maganda, mayroon tayong takbuhan, hindi? Sa atin mayroon tayong takbuhan. Mayroon tayong takbuhan ng Panginoon. Pag tayo nagkasala, lalapit tayo sa Diyos sa pangalan ni Kristo. Okay, mag-alala, tutuloy natin ang topic natin dito po sa Baptist Church. Ang ating topic sa next, sa September 1, Satan attacked the world. Persecuted and test the faith of the members noong unang siglo. Death is the outcome. Kamatayan ng kabayaran sa lahat ng tumayo na si Bibles. Kaya nagkaroon po ng dark ages nung panahon po ng mga anak baptist. Okay? Amen? What the members say? Amen. Ay, di manalangin ng God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming napagpili. Ang buhay po ng mga baptist o Diyos na pinahirapan po itong mga high priest, the governor, and the elders in RC in the old time. Noong unang siglo, Diyos, matindi ang ginawa po nila ang mga ngaral kay Kristo. Pinahinturutan pa ang mga ngaral na huwag ipangaral po si Kristo sa pangalan ni Jesus Christ. Salamat o Diyos, ang iyong salita ay pinreserve mo, Diyos, na hindi nawala nung panahon ng Dark Ages. Salamat o Diyos, ang iyong mga pangako, kailanman hindi mawawala ang iyong salita. Sunugin naman nila ang Bible, nanatili pa rin, na ang iyong salita ay maihasik sa lahat ng tao na hindi pa nakakilala kay Kristo. The only begotten Son, the Savior, immediate of between God. Amen? Salamat o Diyos sa iyong kadakilaan na pagpangupabang Diyos.
na aming sinasampang. Patawarin niyo kami, Ama, sa marami kaming kakulangan sa larangan ng paglilingkod. Na kami po yung Diyos, hindi makagawa, hindi namin magamparan na aming tungkulin, O Diyos. Napurihin ka sa buhay na aming hinirap. O Diyos na Almighty, marami pong may sakit physically po dito, at spiritual sickness sa bawat mananampalataya. I pray, Father, na gamutin mo, uwi mo ang bawat sakit ng mananampalataya na iyong pong tinubos. Dalangin ko, Ama, na ang mga members nandito ngayon, hamunin mo sila sa altar. Na kami po yung Diyos, magbuklod, magpasalamat po sa inyo. O God Almighty, salamat, Ama. Kahit kami po ay nagkakasala, minahal niyo pa rin kami. Kahit kami po ay lumayo sa inyo, Ama, hinahanap niyo pa rin kami. Kahit kami po yung Diyos, nagtatampo sa inyo, ipinapakita mo pa rin ang humility, yung gentleness. So, God Almighty, kandakan mo kumaabot ng puso. Nga managayat mo, kadagiti nagbasong kita, managayat mo ako. Kadagiti kakapsap pagla. Kung may kayo kakapsap, iti altar, mga women's downstairs, mga men upstairs. At may sa tayo magtikararan, iti ako manakabalik. Nasa upuan, pakitaas ang kamay ng pastor. Kanya, include me my prayer. I-include mo nga ako ng pananay. Meron ba dito sa upo? Pakitaas lang naman. Hindi yung ganda siya kapatid. Sino ba gusto magtaas ang kamay ng mga nasa upuan? Meron ba? Ay, thank you kapatid. Sino ba gusto magtaas ang kamay? Pastor, please. Thank you, God bless you. Paglukan ka man. Sino ba mga nakaupo? Meron ba dito? Meron na po tatlo taas ang kamay. Pastor, please make your prayer. Meron ba dito mga kapatid? Yung mga nakaupo. Pastor, pray po. Thank you, God bless you. Sino ba? Meron na po. Meron po taas ang kamay sa dito, Pastor. Sa labas ng church. Sa outside. Meron ba dito? Pakitaas mong kamay at include siya sa ating panalangin. Meron ba sa outside? Sa labas sa... Meron ba dito? Sa loob, wala na? Managparabo, kimbalan na asin na Diyos. Pagyaman kami na. Kaya doon una yung kaasin na lang. Pakawalan na kami ha. Pagdating yung basulat. Ang dadaan. Supply mga kuminang sa inyo. Please, submit lang. Kaawaan mo ang bawat isa. Parabo mo lang ako, pinagdamang ikan na kami pa ako, ay nayong bigyan, minsan na maaraman kami, ikaw ba? Nag-itis dyan ang ikulo ko. Paparahan ko ma, barang pa nagsirbing ka. Masulusuruan na kumakisasa. Basta ang galing niya ako, ngayon daran naman naging anak dahil sasaw ma. Na magkada ito bagay na. Yaman ako, hindi problema, ang kinaharap, bawat isa. Sulbarin ko nga ako. Hindi problema mo yung babae, bagay lang. Hindi, submit pa ako, hindi nagtaas niyo mga. Sarahon ko nga ako, sumbatan ni kakararan na ako. Nang lunay, pagtakil pang mati lang.
Nakanayan ng tiwala ng gagaan ng Chico. Ikaw isuda ako, hindi patient. Kaya kasama ng Diyos na ayaw. Hindi pa kasi. Nagalubay ako, di ako sa ito. Pakawanin na kami ako. Awang marami na hindi na ako, hindi ako sa ito. Mangisan ka ba ako, hindi mo souls to be saved. Ano ka ba yung maako, di magiparte kami bro. Kesa sa atin, hindi ako sa ito. Ako patay, di piyero ka pasantay, hindi ako. Sapay ko mga magsarahan na. Di Presidente Igana, itila sa ito, Bishop of the Land of God, I pray, Father, mamanda ko magdaran ko pa na magsarahan. Gumawa ka po ng paraan tayo. Upang makilala ka mayroong Yesu Cristo at pagkikas. The only way going to heaven. Wala nang kung pagparaan. I pray, O God, mabawang pamilyang bawang sa nandito ngayon, goodness tayo. Yung mga nakaupo yung Jerichoan, anong mga kanyang dalangin na ikaw pa. Patagpay mo rin sila. O God, ng panalangin naman. Please, O God, hear the plea of the servant God, na ayon sa iyong mga pangako, nasasagutin mga panalangin na po ni Claire Porpita. Dalahin ko Diyos na dito kay ma-awardan ko ng doctorate. Pero I'm not worthy to receive those who are doctorate in here, doctorate na awa. Pero kapag ka ma, let's obey that they serve out will be going to one kay Satan yan. Dalahin ko ulit sa lahat ng gawain din sa salvasyon na siya o God, mga membro doon at tumibay sila sa pananampalataya. Maraming po Diyos ang save sa kapaligiran po, mga members. Kung mag-ilaw sila, may bahagi rin po ang way of salvation. Ngayon po ang isa nila, di ba, Mr. Briggs nila. God is very powerful. I pray, matagali siya upang Panginoon naman ang members doon. Huwag mo silang pabayaan, hindi ba kailang baka pamilya po nila. At ang nangangaraw doon ay ipag i-bless mo rin ng pamilya at inama. Ganun din po bawat mga men nandito sa altar. Sapay umaabot na makatapos yung beginning ng training na magamit yung para sa nila. Thank you sa paalala sa lahat. Ganda kayo pa yung mag-good fellowship. Ganun din po ang salamat sa lahat. Kahit dalangin ko makita sa lahat ng balik. Ganun din po ang makapatilan sa ibang bansa. In Jesus Christ, I pray. Amen. God bless. Awitin po natin yung thank you, Lord. Lahat po tayo